Kasiken, welcome back ulit po sa ating YouTube channel. And of course, you are still watching Chicken Namnams TV. Bali for today's video nga po pala mga kasiken, ay ibabahagi na po namin sa inyo yung pong kalagayan po or update po ng aming mga basilan sapagkat sa mga previous vlog po namin, na-mention po namin sa inyo na ayan, may nangyari po, may sakit po na pumasok po sa ating area. At ngayon, ipapakita po namin sa inyo yung kalagayan po ng aming mga basilan. So kanina nga pala mga kasiken, bago tayo punta doon sa ating main content, meron na naman akong harvest po na papaya. Ito po isang red lady papaya. At yung isa ay ayan, binigay ko na po kay Azuma Junior. So si Azuma Junior nga po pala mga kasiken ay currently po ayan, under treatment po yung kanyang paa sabagat meron pong ang tawag dyan, bumblefoot. Ayan, so may tutok po yung tawag sa amin. So ayan, binigyan ko na po ng red lady papaya. So kanina ay pinaliguan ko din siya at pinurga para maanda siya sa kanilang breeding ni Hinata. So kung natatandaan yung mga kasiken, si Hinata at saka si Hinabi ay sinabay natin kay Azuma. But unfortunately po, hindi po maganda yung resulta sapagkat ayan, dito na po nga pala si Hinabi mga kasiken, naglimlim na. But sobrang dami pong itlog na nabasag. Yan, dahil po sobrang laki nila mga kasiken at nagtitipon sila, kaya iniwalay lang muna natin. So pinaliguan at pinurga na rin natin si Hinata para may balik natin kay Azuma. So ngayon mga kasiken ay yun nga, meron din pala ditong mga papaya na nakuha ko kanina. Ayan, no, sobrang dami nila mga kasiken, no. Ayan. Mga bagong pitas po yan, but dahil sa sobrang pong taas, ayan, inakyat ko kanina, and then yung nilaglag ko mga kasiken ayan, nabasa. Kaya ang gagawin natin, ipapakain natin yan sa atin pong mga siyamo na dumpo. Ito po sila, si Orion, apart tayo po si Timari at saka si Tinten. Ayan, meron na po silang 6 na itlog, but dahil din po sabay sila, minsan may nababasag din mga itlog. Nandito rin, no? Ayan, sobrang dami mga siyamo po yung mga itlog niya na nababasag, sobrang dami. Kaya plano ko mga kasiken, bibili tayo ulit ng incubator para hindi po masayang yung itlog. So, halika kayo mga dumpo natin, kainin nyo itong papaya natin. So, atin silang tawagin mga kasiken. Hopefully, lalapit sila. Ilagay natin dito sa malapit sa kanila. Yan. So, kainin natin para libre na yung kanilang patoka mamaya. So, every Saturday nga pala ay early time patoka sapagkat meron tayong lalakarin at 4:30. Atin tayo ng mas. Yan. So, magbibigay tayo ng magang patoka sa kanila. Sige, hintayin natin. Ayun, kumain na po si Timari. Si Tintin na lang at saka si Orion yung hindi pa. So, hopefully, lapit sila dito sa labas para ayan, mabusog sila. On breeding din natin, ayan si Megatron kasi naglimlim na po yung mga inahin na partner niya. Ayan, nandito siya. Ayan. At syempre si King Jude, ang binaris natin ay Shamo. Hopefully makapag-produce tayo ng Shamo Asil na henny. So ito po yung target natin. So nasa 3 days pa lang na hindi po natin sila. So wala pang simili or wala pang itlog, no? At dito hopefully magiging successful din kasi yung partner po ni Corinay, ayan, so si King Jude po yung partner natin sa kanya. Ayan, naglimlim na din. So hopefully makapag-produce siya ng mga henny. Okay, so yan po yung mga kalagayan po ng ating mga breeders po, especially ng Shamo at saka ng Asil. So ngayon puntahan natin yung area natin na kung saan nandun po yung mga basilan para malaman niyo po kung ano nga ba talaga yung kalagayan ng ating mga basilan. So ngayon mga kasiken, pupunta na po tayo doon sa atin pong area. At meron nga pala tayo ditong mga nakagalang mga basilan na nasa 3 months old. So sila po yung papakainin natin. So sila na lang po yung kahuli-huli ang offspring po ni Basilio bago po namatay si Basilio. Ayan. So nandyan po sila. Ayan, medyo malaki na. 2 pong stag at 3 pullets po. So anyway, pwede po silang for sure mga kasiken kung gusto niyo po. Kaya yun nga, sobrang dami nag-inquire natin from Pangasinan, Manila. But sa tuwing narinig nila yung gastusin po sa shipping, talagang nalalakihan. So sobrang laki talaga na shipping mga kasiken. So wala ko tayong magagawa dyan sa
Yan po yung rate talaga ng ating shipper, no? Kaya, yun. So ngayon, hiwain muna natin ito at bibigay sa kanila para hindi na rin natin sila bigyan ng patat. Ayan, so binigyan na natin sa kanila mga kasiken. Ang problema lang, hindi sila sanay, no? It's their first time po kasi. Ayan, so lapitan natin at ayan, ako, lumakad na sila mga kasiken. Subukan natin ilagay dito. Talagang ignorante po sila mga kasiken, no? Okay. Yan, hindi nila alam kung ano itong binigay natin. Hayaan lang natin. Baka lumapit. Talagang naninibago. So mga kasiken, ayaw nilang kumain. Sayang, no? Sobrang sarap nito. Red Lady Papaya ito. So dito na tayo sa ating pong area. Kung napansin niyo mga kasiken, ang dati pong masigla dito na area natin na sobrang dami pong manok. Kung papansin niyo po sa atin pong mga previous vlog, ay ito na po yung hitsura. Wala pong linis. So dito muna natin pakainin yung game fowl. So ang nilagay na natin dito mga kasiken ay mga game fowl na po pala. So meron tayong milsim, meron tayong sweater, at saka meron tayong dirty dome. Ayan po. So temporarily sila muna yung nilagay natin para kahit paano ay ma-utilize po yung space. So dito nga mga kasiken, ayan o. Sobra pong dami na pong damo. Ayan. Wala na po talagang linis mga kasiken. Ayan o. Natubuan na ng daming damo. Diyan. So talagang before, sobrang dami pong nagtatakbuhan ng mga basilan. But ngayon mga kasiken, talagang wala na tayong makikita. Andito, sobrang dumi. Yan, so kung magkaroon ako ng oras mga kasiken, siyempre linisan natin ito. Dahil delikado po ito sa mga ahas, no? At siyempre yung net na nandun, ayan, bumagsak na mga kasiken. So ayusin natin yan. At dito, sa kasalukuyan, isa na lang po yung basilan natin na nag-imbil, no? Yan, so hintayin na lang natin na matapos yan. At yung mga game fowl, nagsimula ng umitlog dyan. So meron tayong mga itlog dito, mga bakas po na mga napisaan na. So ayan, ito na lang po. Siguro sa next week, mamisa na po ito mga kasiken. But yung itlog na nilimliman niya, is yung pong itlog po ng ating mga asil. Siya po yung pinalimlim natin. So ayan, kung bilangan natin, isa, sa inahin na lang ating basilan at meron pa doon bibilangin natin mga kasiken. So balik tayo doon. So dito rin nga po pala sa aming isa pang area. Ayan. So bukod po sa 5 basilan na nakagala, meron din naman tayong mga natira ding basilan dito na ganito. Ayan, pangalawa po, inahin. Ayan. So kung karoon tayo ng free po na breeding pen, ay ipapares natin siya dito sa atin din pong isang broodcock na basilan natin ni Rama Kasiki, no? Ayan, so last offspring din po ni Basilio. And then, syempre, meron tayong mga asil dito. Ayan. Okay, so ito natira at buhay pa po yung ito, basilan dito mga kasiken, but on mold po siya. Pagkatapos siyang mamisa, ayan, bigla pong nagpalit ng balahibo. Ito po yung pinaka-main basilan natin. So, siya po yung main source po natin ng basilan nun. Nasa 4 years old na po ito mga kasiken. Ang problema po niya, ayan, ang lakas na po niya kumain ng mga itlog, kaya hindi na natin muli siyang na i-breed sapagkat kinakain po niya yung mga itlog niya. But kung free range mga kasiken, pwede po talaga i-breed uli. But hindi rin natin siya ma-free range sapagkat ayun, talagang sobrang tapang ito mga kasiken, inaaway lahat po. Even mga tandang nakapares niya ay talagang hindi niya tinatansyahan, no? Ayan. So dito, meron din isang inahin dito na basilan, but sa tingin ko kailangan na itong gamitin sapagkat ayan, medyo maputla yung mukha mga kasiken. Pagkatapos lang po nitong mamisa at hindi pa natin naipurga at pinaliguan. So kapag meron tayong oras, paliguan natin. Ito lang yung natatangin nating anong tawag dito? Spangle po na basilan. So far, ang ating pasisyo po ng basilan. So dito nga pala tuwing gabi, dito dadapo po yung 5 nakagala mga kasiken, no?
So, hinayaan lang natin makalabas sila para magkaroon po ng lakas po yung kanilang mga binti. At para po hindi masyadong magkaipot ito kasi medyo mabaho na dyan. Wala po tayong rice hull. Kaya, ayun, pinalabas natin, no? So, dito, ito lang po yung current sisiyo natin ng basilan. So, yan, may 6 po na sisiyo. At malapit na po yung mag-week old. So, kapag mag-week old, hiwalay na natin para mapaliguan din natin yung basilan na yan. So, kung nagbibilang kayo mga kasiken, isa doon, pangalawa, yung original. So, nasa 5 na yata sila mga kasiken, no? So, 5. Yan pa natin. So, may 5 na lang tayong basilan. Saka dito pa. Yan. Dito, meron din tayong basilan na naglimlim na. Ayan. So, ito po yung first offspring po ni Basilio at yung original natin ay nahin. Ayan, bungoton po. Manang-mana kay Basilio. Ayan, yan po yung mukha. So far, mga 10 itlog siya, naglimlim na. Ang pinaris nga po lang natin mga kasiken, ay ito po yung atin pong homebreed po na basilan at saka shamo. Kaya kung napapansin niyo po yung buntot, ayan, sinigang po. Kasi nga half shamo, half basilan po yan. So yan po yung broodcock na ginagamit natin sapagkat sobrang laki po niyan mga kasiken. So, dito rin sa kabila, meron tayo ditong another. So kung nagbibilang kayo mga kasiken, ay pang-6 na yan. At dito, 2 basilan inahin, so 8. So out of 30 po na basilan natin mga kasiken, ng mga breeders, so talagang 8 na lang po yung natira. Dito ang kapares din nila ay kapatid po ng isang broodcock natin doon. Half basilan, half shamo po. So far, ayan, tingnan natin, pikitin natin. Ayan, so maraming itlog na po sila mga kasiken, no? Okay, so 2 inahin. Okay. So ang nangyari po talaga sa atin mga kasiken, sa ating basilan, ayan, nandito po yung ebidensya. So ito po yung, ayan, nasa 3 weeks na po siyang ganyan mga kasiken. But nagsusurvive talaga, kumakain. So sa sobrang sakit po. Sakit pong panoorin ito mga kasiken, no? Ayan. So bigla pong na-stroke mga kasiken. Hindi po makatayo. So yan po yung sakit na dumapo sa atin po. Marix po yung viral infection na and dumapo po sa ating yard. So hindi ko po talaga na-trace kung ano ang major reason, but isa po talaga dapat maglinis po tayo ng ating mga kulungan. So ayan, tinamaan po ng Marix po yung mga alaga natin. Kaya yung iba mga kasiken, binilang ko mga kasiken, no? So around 20 heads po yung sa 30 heads po, meron po tayong around 12 heads po na nadisgrasya dahil po sa Marix sa sakit. Or even mga broodcock natin na mga basilan, mga anak ni Basilio, bigla na pong hindi makatayo, and then eventually po gradually nanghihina and then namamatay. Kaya yun mga kasiken, mga araw na lang siguro ang hintayin natin, at yun, talagang mamamatay na rin po. Wala po talagang gamot. So untreatable po yung Marix na sakit. Kaya hanggat maaari mga kasiken, prevention po talaga is better than cure. But hindi ko rin po talaga alam kung ano yung dapat isa lang alang para hindi po tayo mapasok ng Marix, sapagkat medyo matagal na tayo nag-aalaga ng manok at ngayon po talaga tayo napasok ng ganong klaseng sakit. Kaya medyo nakaka-down minsan, no? So talagang gusto ko na talagang sumuko sa pag-aalaga mga kasiken. But then again, if titingnan po natin yung goal, medyo malayo pa talaga na tayo. Kaya ayun, kahit paano, kahit masakit, kahit medyo malaki yung loss natin, ayun, tuloy lang po tayo. So dito yung kalahati nga pala mga kasiken, ibibigay din natin sa ating basilan para hindi na natin sila bigyan ng patuka, no? Ayan. So para healthy din ang kanilang pagkain. Ayan. So may mga nag-inquire din sa atin mga kasiken, sa mga kasisiw at even mga mga fertile eggs ng basilan. So sobrang lakas po ng binta ngayon ng basilan mga kasiken, kaya yung mga pasisiw natin ay talagang halos lahat sold out po. So yung mag-week old ay ipopost natin yon kahit paano madagdagan na din ang ating gastusin sa patuka. So dito rin, meron din tayo ditong pasisiw po ng mga basilan. Ayan. But ito pong tatlo ay going somewhere na po ito mga kasiken. So tayo po itong tinira natin sapagkat meron tayong pagbibigyan ito. Ang atin pong kakilala na nagpahiram po sa atin ng kanyang asil na manok. Kaya ito po yung ipapalit natin sa kanya, no? Hopefully magiging masyasa. So ito po yung handog pamasko natin. Ayan, kung napansin nyo, parang gold kasi yun po yung ama. Ayan, kaya yan po yung kulay nila mga kasiken, no? Okay.
Ayan. So, kung napapansin nyo mga kasiken, sobrang lungkot na po talaga ng ating yard. But ayun, tuloy lang po tayo sa ating mga asil, mga syamo, mga basilan na natira. At kahit paano, huwag po tayong susuko sa ating pangarap mga kasiken. Dahil again, natural po yung mga ganyan na may mawala. At syempre, meron ding mga bagong darating mga kasiken. Kaya again, sa mga solid subscriber, supporter na patuloy na naniniwala at nanonood sa aming mga video, marami pong salamat. Kung di dahil po sa inyo ay talagang huminto na po ako sa pag-vlog mga kasiken. Ay, again, maraming salamat at see you po sa susunod namin mga upload. God bless po.